So, si Marbel, ayaw niyang aminin na marahas yung ginawa nila. Sabi ko, ayaw mong aminin, Marbel? Meron na ngang nasyusyutay. Di ba kung matatandaan natin, di ba, merong nagrereklamo ng mga members of the KOJC kasi meron ngang namamatay. Hindi namamatay sa pag-aaresto, hindi namamatay during sa inyong paglusob, pero nagkaroon ng trauma. Nagka-hospital yung iba. At binalita na meron ngang nasyusyutay na one of the members. Tapos sasabihin yun hindi marahas. It's very obvious naman naka-video yung mga taga-SMNI. Klarong-klaro yun. Meron pa ngang kinuyog doon ng mga kapulisan ninyo, di ba? Na hindi naman yun lumalaban. Tama lang itong hiniring ito ni Bato. Pero sa kabilang panig ay maluhaluhang ibinahagi ni KOJC Executive Secretary Nori Cardona ang totoong nangyari. Bukod sa marahas ang naging pagsalakay ng PNP, aniya 2 katutubo ang nasawi at marami ang nasaktan. Tingnan nyo na, merong nasawi, nasaktan, na trauma, na hospital, tsaka namatay. Tapos sasabihin mo hindi marahas? Di ba? Kaya nga, sabi nga ni Bato, unfair ito sa kanila . The following din matay yung father. That day din, yung asawa ni William, tinitimpla pa niya ng kape yung mga sundalo. Nanginginig siya. After a few days, na-stroke. Hindi na si Brother William nakapaglibing sa father niya kasi na-stroke yung asawa niya. Tinulungan namin dinala sa hospital. Grabe, hindi ba kayo naawa dyan, Marbel? Tore? Hindi kayo naawa dyan? Nasyutay po. Pinagtimplahan pa ng kape, nanginginig sa inyo. Tapos sasabihin nyo, hindi naman marahas yun. Ano bang klase kayong tao? May warrant of arrest kayo. I understand na you follow orders. Gusto nyong mahuli-huli si Pastor Kibuloy. Pinag-isipan nyo sana. Yung bang uhulihin ninyo yung may plano. Planado ba? Hindi yung lulusob at lulusob ka lang na walang plano. Yan ang nangyayari sa inyo . Sabi pa nga ng ilang ng mga vloggers, kabiu-biuhan nyo yan . Sino ba namang Pastor Kibuloy na magtatago sa kanyang mga properties? At doon pa kayo mag-search sa kanya? Bit-bit nyo lang ang warrant of arrest. Sabi pa nga ng abogado ng taga KOJC, itong si Torion, Attorney Torion, wala kayong search warrant. Doon pa lamang, hindi kayo sumusunod sa batas natin. Diba? Tapos, may gana pa kayong magmamayabang? Dilim naglaon. Sir, namatay din. Iniisa-isa naman ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion ang mga mali ng PNP sa kanilang overkill na operasyon. Kabilang dito ang kawalan ng search warrant, fishing expedition walang search warrant walang katiyakan sa paglusob, labis na paggamit ng drone sa KOJC. Natutuklasan kasi ng grupo ng KOJC at sa mga legal counsel ng mga taga KOJC na gumagamit sila ng drone. Gumagamit sila ng mga nagwa-wiretapping sila. Ganyan sila kadesperado para huhulihin lang nila si Kibuloy. Bakit ba? Yan ang tanong ngayon. Bakit of all na gusto nyong hulihin, tuunan talaga ninyo ng pansin si Kibuloy. Nahuhulihin, ginamitan pa talaga ng drone na no flying zone area yan
Meaning, hindi ka pwedeng magpapalipad ng drone. Pero still, nilabag nila ang batas. Okay? Yung wiretapping na yan, illegal yan. Hindi nakasaad sa ating saligang batas na allowed yung wiretapping na yan. Pero, natuklasan ng taga-KOJC, mga legal authority, mga legal counsel nila, na nagwa-wiretapping sila. To the point na ito siguro ang kanilang ginamit para malaman ang impormasyon kung nasaan po si Pastor Apollo Kibuloy. Okay man yan. Walang problema yan. Ginawa nyo ang lahat para lang mahuli ang nagtatagong si Kibuloy. Pero ang tanong, yan ba ay nagfa-follow po ng protocol? Nagfa-follow ba yan ng batas natin? Kasi kung hindi, bakit nyo ginagawa? At meron ka pang sablay dito eh. OJC Central Compound kahit na ito ay isang no-fly zone, illegal wiretapping at pagiging violente sa isang church at Illegal wiretapping. Pakinggan nyo yan. school area. Sa kabila nito ay tiniyak ng PNP na walang mali sa ginawang paglusob kasi sumunod naman sila sa protocols. Pahayag na di nakaligtas mula kay Senador Bato. Sumunod kayo sa protocol? The fact na wala kayong search warrant, mali na kayo. Sino bang ginagago ninyo? Huwag niyong lokohin ang taong bayan. Kasi mismo ang mga taga KOJC, hindi nyo yan sila maluloko. Merong SMNI na nakamonitor lahat sa mga pinagagawa ninyo. Alam lahat kung ano yung mga hindi dapat. At merong mga nakalagay dyan kung ano yung dapat. Diba? Meron kayong, diba? Meron kayong, anong tawag doon? Rules of engagement. Meron yan. Sa kapulisan, meron yan. Rules of engagement. Hindi nyo yun sinusunod. Tapos, kunan nyo pa ng kaalaman itong mga taga-KOJC na ang galing-galing na mga abogado dito? O na isang dating PNP chief. Hindi lang po si fugitive Kibuloy ang hinahanap natin but 5 others po na co-accused niya sa non-bailable offense. Sabi dito ni Yuni Bagman, nag-traumatize sa mga civilians lalo na sa mga bata yung ginagawa nilang paglusob sa KOJC. It's not really proper way of implementing the law. Kaya nga, okay man yung ginagawa ninyo, nagpapakita kayo ng puwersa na kaya ninyo. Pero to the point, 6 lang katao ang inyong huhulihin. Kung aabot lang naman sa madadamay ang ibang mga civilians, hindi na yan tama. Hindi na yan tama. Bakit, Marbel, bakit hindi mo na lang aaminin na meron nag-utos sa inyo na sa taas? Kasi hindi kayo aamin eh. 'Di ba? Dahil nahihiya po kayo na kayo sana mga taga-PNP na kayo lamang po ay magsiserbisyo para sa bayan natin, pero nakisawsaw kayo sa pamumulitika. Yan ang hirap sa atin eh. Yan ang hirap sa atin. Di ko nga alam bakit desperado kayo kay Kibuloy. Sa daming mga huhulihin ninyo, si Kibuloy talaga. I am asking the PNP, I am asking you, kung sinong hinahanap doon, sinong hinahanap dito, sa 1, sa 2, sa 3 na mga areas. Para klaro tayo na hindi kayo fishing expedition because as alleged by Attorney Turion,
Hindi naman nila hindi naman nila masasabi na fake news yung pinagsasabi ng mga taga KOJC kasi nabibidyuhan yung mga drones. Natuklasan yung mga wiretapping, illegal wiretapping ninyo. Ha? That is quite an obvious fishing expedition kung itong 5 hinahanap ninyo doon sa 5 lugar din. Ibinuhos naman ang kanyang sama ng loob sa kapulisan si KOJC Administrator Nelida Lizada. Ayon sa kanya, walang choice ang KOJC kundi pagtanggol ang sarili dahil ang ginawang paglusob ng PNP ay labis na tinawag pa niyang mala terorista. Iko-contest ko yung sinabi niya, nag-serve lang kami ng warrant. Hindi kayo nag-serve lang ng warrant of arrest. Nilusob ninyo kami in a horrible and terroristic way. Busloads and truckloads. Akala nyo, nagpipake news itong si Miriam Defensor ng taga KOJC, ha? Hindi. Dahil may pinakitang video. Of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo. Imagine that one. What she is trying to say. Hoy, mga taga human rights. Tiklop na naman kayo.